Hi mga palengga! Kamusta kayo? In this video, I will share to you naman my best practices in managing my credit card. And disclaimer lang po mga palengga, all of this information na i-share ko sa inyo in this video is based from my own experience. So please take this video with a grain of salt. I've been using a credit card mga palengga for more than 2 years now, and from one credit card, naging 4 na siya. And I always remind sa mga credit card videos ko that we need to use our credit card wisely. Kasi kung hindi, the bank will take advantage of us. So for best practices number 1 mga palengga is always pay our credit card statement in full on or before due date. Honestly, ito isa sa pinaka-best option talaga para ma-avoid natin yung mga other charges and interest from the bank. So kung gusto mo lang bayaran kung ano lang talaga yung nagamit mo with your credit card, so ang pinaka-best natin gawin is always pay our credit card monthly statement in full. Not the minimum amount due, but the total amount due na nag-reflect sa ating monthly statement on or before due date. And by the way mga palengga, hindi ko pala ma-recommend yung pagbabayad ng credit card na sa due date pa or ilang days na lang tapos mag-due na yung credit card natin saka pa lang natin babayaran yung ating statement. I don't recommend that mga palengga. Much better talaga na bayaran na agad natin yung ating credit card statement o yung ating monthly statement after ma-receive natin on the statement date. And for me din mga palengga, hindi ko din ma-recommend yung advance payment, yung wala pang statement tapos binabayaran na agad natin siya. So hindi ko rin siya ma-recommend. For me talaga, ang pinaka-best day talaga to pay our credit card monthly bills is after nating ma-receive yung ating statement on the statement day. The reason for this mga palengga kasi we allow the bank to finalize kung ano yung maging charges natin sa statement. Kasi baka naman nabayaran nga natin siya tapos may mga extra charges pala na mag-reflect sa statement na hindi natin, na-miss natin bayaran kasi alam natin na nakapag-advance payment na tayo. So baka magkaroon ng confusions. Kaya it's much better talaga na bayaran talaga natin siya after ma-receive natin yung statement. In that way, aside from giving the time to the bank to finalize yung ating statement, we also have a time pa para ma-review natin yung statement kung tama nga ba yung mga charges na na-charge sa atin ni banko. At nang sa gayon din, alam din natin kung ano talaga yung binabayaran natin sa ating mga monthly statements. Additionally, kapag nabayaran din natin siya ng maaga mga palengga, instead of waiting for the due date or ilang days na lang mag-due na, saka pala natin bayaran, mas maganda talaga na maaga, like after the statement date or after natin ma-review yung bill. For that reason mga palengga, kasi once na mabayaran natin yung nagamit nating credit limit from our credit card, maaga din mag-replenish yung ating credit limit at mamamaximize ulit natin yung credit limit na yun for the next billing cycle. And so napapansin ko lang din mga palengga, yung mga credit card holders na na-charge na mga interest or lumulubog sa utang of using credit card is hindi nila binabayaran yung kanilang credit card statement in full. Some of them, binabayaran lang nila is yung minimum amount due o di kaya paunti-unti instead of paying for the total amount ng statement balance. At since nagkakaroon sila ng mga remaining balances, so doon na charge ni banko yung mga credit card holders na yun ng interest or other fees. Kaya instead na nababawasan yung utang is lumalaki pa siya ng lumalaki kasi nadadagdagan ng additional charge from the interest. Kaya naman always pay our monthly credit card statement in full on or before due date or mas maganda after the statement date. And second best practices natin mga palengga is use only our credit card when we need it or if we can afford to pay for it. Isa sa pinaka-rule ko mga palengga before using my credit card is iniisip ko muna kung kailangan ba talaga ito at kung kaya ko nga ba talaga siya bayaran. So ang tingin ko lang talaga sa credit card mga palengga is a medium of payment or alternative payment method. That means mga palengga, bago ko gamitin yung credit card, minimake sure ko na may nakahanda na akong pambayad at alam ko kung saan ko kukunin yung pambayad para pagdating ng statement mga palengga on the statement date, magagawa ko na agad yung best practices number 1 na mababayaran ko na agad yung credit card right away. So isa sa mga tip na ginagawa ko mga palengga, which is also ginagawa din ng ibang mga credit card holders, is kapag gagamitin ko yung credit card ko, ayun nga, make sure na meron na ako nakatabing pambayad. So ang ginagawa ko mga palengga is itinatabi ko muna sa mga digital bank na kung saan nag-earn ng mataas na interest based from the daily average balance. Nang sa gayon, kikita pa ako doon sa pagtatabi ng pambayad ko with my credit card. And sa tutusin lang din mga palengga, prior from having a credit
credit card, and after ko magkaroon ng credit card, wala naman masyadong nagbago sa spending pattern ko. Like, hindi naman ako naging magastos dahil sa credit card. Sa tutuusin pa nga, mas na-organize ko pa ngayon yung mga spending ko at nakokontrol ko pa siya. Kasi bago ko gamitin yung credit card ko, which is nagagamit ko na sa lahat ng mga regular spending ko, iniisip ko muna kung kailangan ko nga ba talaga ito, or may pambayad ba ako dito na pagdating ng statement, kaya ko ba agad siya mabayaran. So kapag hindi ko siya kailangan at hindi ko siya afford, then I don't use my credit card. May mga napapansin din ako mga credit card holders na tuwang-tuwa sila kapag nabigyan ni bangko ng mataas na credit limit, like $500,000 or 1 million credit limit, yung parang tipong nanalo sa loto. I guess maganda siya mapalingga kasi nga it's a privilege naman talaga na mapagkatiwalaan tayo ni bangko ng ganong kataas na amount. Pero in reality naman, hindi naman talaga natin siya pera at tayo pa rin naman yung magbabayad kung ano yung mga nagamit natin sa ating credit card. Well, wala namang masama kung i-maximize natin yung credit limit na meron tayo sa ating credit card. Pero kung kaskas lang tayo ng kaskas na hindi natin iniisip kung may pambayad ba tayo pag dumating yung bill, or hindi natin alam kung saan natin siya kukunin kapag dumating na yung bill, then tayo din yung mahihirapan. At the end of the day kasi, kung gaano man kataas yung credit limit mo at kung ano may mga gagastusin mo sa credit card mo, tayo pa rin naman yung magbabayad niyan. And the third best practices mga palengga is don't push ourselves just to get those credit card promotions and discounts. Sa mga perks of having a credit card mga palengga is kapag may mga pa-promo event ito mga bangko, or di kaya discounts na ino-offer nila sa mga partnered merchants. So example nga, kapag may mga pa-promo sila na if we spend this certain amount, we can get this vouchers, we can get e-gift vouchers, we can get cashback. O di kaya may mga partnered restaurants naman yung mga credit card na kung saan kapag gagamitin natin yung credit card as a mode of payment sa mga restaurants, we can get up to 50% discounts if na-hit natin yung minimum required spending amount. And for me, worth it naman talaga siya kapag kinakailangan talaga natin mag-spend ng ganong amount o yung ganon talaga yung ating spending pattern. So hindi natin inaasahan na meron tayong extra rewards na makukuha from using our credit card. Pero kung yung reason lang natin ng pag-spend ng ating credit card is para ma-push lang natin yung sarili to get those promotions, then wag na nating pilitin yung sarili natin kasi tayo lang din naman yung malulugi doon. For example, may mga credit card na may pa-promo na if you will spend 50,000 pesos daw, we will get up to 1,000 pesos EGC. So kung hindi naman talaga natin kailangan, pero kapag pinupush natin yung sarili natin na mas spend natin yung 50,000 pesos alang-alang lang sa 1,000 pesos EGC, then lugi tayo. So lagi nating i-evaluate mga palengga kung worth it nga ba talaga yung makukuha natin sa promotion. Kasi baka naman mas malaki pa yung na-spend mo compared dun sa makukuha mong rewards. So baka hindi rin talaga siya worth it, mas lugi pa rin talaga tayo, hindi siya naging discount. Kaya naman, gamitin lang talaga natin yung credit card natin pag kailangan. Huwag nating i-push yung sarili natin para lang ma-achieve lang natin yung mga pa-promo ni bangko, yung mas makapag-spend lang tayo alang-alang sa promotion. So, wag na natin pilitin yung sarili natin. Kasi kapag nakapag-spend tayo ng ganung amount, tapos hindi pala natin siya kayang mabayaran kapag dumating na yung statement, so tayo din yung babawian ni bankos pagdating sa mga other charges or interest. Kaya naman, if we receive some promotions na we have to spend this certain amount to be able to get this kind of reward, kapag hindi naman talaga natin kayang mas-spend yung ganung amount, hindi naman talaga natin kailangan na ma-spend yung ganung certain amount, then wag na natin pilitin yung ating sarili. Kasi again, at the end of the day, tayo pa rin naman magbabayad kung ano yung nagamit natin sa ating credit card. Kasi baka naman, instead na makapag-save tayo is nalugi pa tayo. Baka naman may mga restaurants pa na mas mura, mas masarap pa yung pagkain, at mag-enjoy pa tayo. So, wag nating laging i-consider yung mga pa-discounts. Isipin muna natin kung worth it nga ba talaga siya. What I'm trying to say mga pala guys, hindi lahat ng promotion sa mga credit card is beneficial sa atin. So, always natin talaga siyang i-evaluate kung win-win ba talaga siya, worth it ba talaga siya. Kasi kung hindi, baka naman instead na makakuha tayo ng discounts is lugi pa pala talaga tayo. So I guess those are the 3 best practices na masishare ko in this video. If may gusto kayong idagdag mga palangga, feel free to comment below. At kung nagustuhan nyo itong video nito, please hit that like button mga palangga and consider subscribing na din if you haven't already for more contents like this. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!